Ilang nga si Arman. Inaaya niyang kumain si Joanne pero panay naman ang ngiti nito ng pilit kahit siguro galit sa kanya. Takang-taka si Arman dahil hindi niya nakitaan ng kahit ano pa mang katarayan iyong babae. Lalong nagkakahugis ang isang magandang sapantahan niya tungkol kay Joanne. Tama ang mga impresyong mabait, mahinhin at mayumi. Lalong nagiging interesting ito sa kanya. Plastado siya. Nilingon ni Joanne ang pinanggalingan ng umistorbong tinig sa kanyang pagdidili-dili. Nasa entrada ng kusina si Arman. Matamis na nakangiti sa kanya na nakatiklop ang mga braso. Diretsyong humiga ng kama ang iyong tatang. Delikado pala siyang malasing. Magpahinga ka na rin, wika ni Joanne na higit pang naging malambing ang tinig sa ngayon. Hindi pa ako inaantok. Natapos na sa paghuhugas si Joanne. Nagpatuyo siya ng kamay sa isang pamunasan. Gusto mong magkape? Nakatingala si Arman sa maamong mukha ni Joanne na hindi magawang sumagot. Umiwas ang tingin ng dalaga. Pagkaway tinangka na lumabas ng kusina. Sige kung may kailangan ka, bahala ka nalang kumuha rito sa kusina. Inawat siya ng tinig ni Arman. Sorry Joanne. Natigilan si Joanne sa bungad ng entrada. Ayaw humarap kay Arman. Bakit ka nagsusorry? Aaminin ko sa iyo at alam kong alam mo rin ako ang nagtapat sa tatang mo tungkol sa inyo ni Ruming. Hindi ko sinasadyang marinig kayo ng oras na iyon. Waya ayun, kalimutan mo na. Isa kang hakbang na nagtangka pa si Joanne na umalis. Nagsalita uli si Arman. Ibig mong sabihin okay lang sa iyo. At sakalang humarap si Joanne sa kanya. Ang totoo aaminin ko rin sa iyo. Medyo sumama nga ang loob ko, pero naisip ko rin, wala nga ako sa lugar. Wala rin sa lugar si Ruming. Sino ba namang tao ang di maghihinala sa amin ng gabing iyon? Matagal na ba kayong napangisi si Arman at nahuli niyang madudulas na naman ang dila niya sa pagsasalita? Ibig kong sabihin, kung hindi ka magagalit, itatanong ko sana ko, kung magnobyo na kami. Tumango si Arman. Umiling si Joanne, hindi. Ewan ni Arman pero pumidlak ang kanyang dibdib sa tuwa. Ibig kong sabihin parang hindi. Napilitan lang akong sagutin siya ng gabing iyon para tumigil na sa kulitan. Ayaw na ayaw ko yung skandalo. Nakita mo naman kung paano magalit ang tatang ko. Napatawa ng mahina si Arman. Kitang-kita ng Joanne ang paniningkit ng mga mata nito. Nagbalik si Joanne sa mesa at nagsimulang magtimpla ng kape. Inalok uli ang binata. Ayaw mo talaga. Parang gusto ko na kung dalawa tayong iinom. Napangiti si Joanne na mas masigla na ngayon. Kita rin ni Arman ang kakaibang bukas ng kanyang nagniningning na mukha. Talaga bang matagal na kayo rito? Natigilan si Joanne nang iabot na ang tasa ng kape kay Arman. Mga 2 buwan pa lang. Una kaming nagpunta sa Maynila na makatrabaho ng ang tatang at si Kuya Luis sa isang pabrika. Kuya Luis, nasaan na ngayon ang kuya mo? Bakit hindi niyo kasama? Patay na siya. Nasa mid si Arman ang makalagok ng kape at kay bilis din namang pumanglaw ang mukha ni Joanne. I'm sorry. Napatay siya nang magkaroon ng welga sa pabrika. Nagkagulo. Nagpaputok ang mga sumugod na sumbal. Dalo. Si kuya ang paborito ni tatang, kaya hindi mawala sa kanyang ala-ala. Tingnan ni Joanne ang tingin ng kausap. Kaya ka tinawag na pangalang Luis. Kaya pala hindi siya tubiling patuloyin ako rito sa bahay ninyo. Napangiti ng matipid si Joanne. Yan din niya ang naisip kong dahilan kung bakit ka nga biglang tinanggap ni tatang. Ngitian pang muli ni Joanne si Arman. Isang ngiting magiliw sa kaharap. Huli na ng matanto ni Joanne na naging bitag pa ang ngiting iyon nang matiim na titig sa kanya ng binata. Hindi niya magawang umiwas ng tingin din. Parang may magneto ang mga bilog ang mga mata ni Arman na kay ganda ng pagkakapungay ng mga pilik mata. Ang tagal ding naghari ng katahimingan. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Joanne ay hindi na maawat. Ang kaba rin sa dibdib ni Arman na kung saan man nagmula ay di na niya mabigyan ng tamang paliwanag. Tama nga si tatang. Makapagsalta rin si Joanne na sinundan ng malalim na buntong himig. Anong sabi mo? May sinabi ka ba, Joanne? Hindi kita narinig. Kako totoo ang may pagkakahabig ka kay Kuya Luis, kaya siguro pati ako'y napapatitig na rin sa iyo ng matagal. Pinilit pa ni Joanne ang umiti para higit na pagtakpan ng kanyang totoong pakiramdam sa mga sandaling nagaganap. Tumindig si Joanne. Sinikap na niyang umiwas sa di mapalis na titig sa kanya ni Arman. Hinarap niya uli ang pagliligpit sa lababo. Kahit na sa totoo lang ay wala na siyang dapat ayusin o ligpitin doon. Lumagatok ang pagbubungguan ng mga plato at basa dahil nanginginig ang mga kamay ni Joanne. Joanne? Pitlang na lumingon si Joanne. Nagulat siya sa bubulong na tinig ni Arman na nasa likuran na pala niya. Bakit? Sapo-sapon ni Joanne ang kanyang dibdib. Magugulatin ka pala. Pasensya ka na sa akin. Gusto ko lang talaga na sinosorpresa ang mga tao. Matulog ka na. Makakasama sa iyo ang pagpupuyat.
Ang mga mata ni Arman ay parang nanghihigop ng lakas ng isip at pakiramdam ni John. Halos pagsawaanan ng titig nito ang kabuuan ng mukha ni John. Napakaganda mo, John. Nang una pa lang kitang makita, sabi ko'y parang matagal na rin kitang kilala. Parang may isang bahagi na nawaglit kong nakaraan ang unti-unting nagbabalik sa alaala ko. O maaari namang talagang nabighani lang ako sa kagandahan mo. Nataranta ang mga mata ni John. Tumalikod siya kay Arman. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kung ano-ano naman ang kinilikot ng mga nanginginig niyang mga kamay na imbes na makapag-ayos ay naglilikha lamang ng ingay sa magkakatabing kaldero at ibang kagamitan. Alam kong iniisip mo. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Gusto ko lang sabihin ang naging paghanga ko sa'yo, John. Ganito siguro ako noon. Hindi ko lang matandaan. Siguro nga pala tandaan ito ng unti-unting pagbabalik ng alaala ko. Magsisimula muna sa mga pamilyar na pakaramdam sa akin. Matulog ka na, Kuya Luis. Natigilan saglit si Arman. Umurong ng konti sa pagkakalapit sa dalaga. Sige kung nais mo akong tawagin sa ganyang pangalan. Gaya ng pagtawag sa akin ng tatang mo. Ikaw ang bahala. Ang gusto ko lang naman, mangyari maging magkaibigan tayo. Maging palagay ang pakiramdam natin sa isa't isa. Kung makakagulo ako sa pagtitingan ninyo ni Ruing, ay ako na mismo ang magpapaalam sa magpahinga ka na. Bigla ang pagharap sa kanya ni John. Bigla rin ang pagsawata niya sa sinasabi ng binata. Bukas ay tutungo kami sa taniman ni tatang kung ibig mo ay sumama ka. Tinitigang maigi ni John si Arman. Unti-unting napangiti ang binata sa dalaga. Unti-unti rin umiti ang dalaga sa binata. Umurong na palayo si Arman. Sige, sasama ako sa inyo bukas. Good night, John. At tumalikod na si Arman para tumuhin ng kwarto. Nakangiti pa rin si John habang dinarama pa ang napakagandang pagkakataon na pinagsaluhan nila ni Arman. Panibagong bukang liwayway na naman ang nakasaksi sa muling pag-aasikaso ng lupa ni Mang Berting, katuwang ang anak na si John. Kasama rin nila sa pagbumungkal ng lupa si Arman. Giliw na giliw ang mag-ama habang pinagmamasdan nila ang binata. May pagkaseryoso kasi ang mukha nito sa pagtatrabaho, pero nakikita namang ni hindi nabubuhaghag ang lupang binubungkal. Maya-may napapabitiw sa hawak na asarol at pinapagpag ang kamay na humahapdi na sa paltos. Tinangkari ni Arman na pumingga ng mga sprinkler ni Mang Berting. Paahon pa lamang siya sa bukal ay nabubuwal na siya. Tumatapon ang lahat ng laman ng pandilig. Okay lang din sa kanya kahit wala siyang sawang pagtawanan ng mag-ama, lalo na't nakikita niyang nagiging palagay na ang loob ni John sa kanya. Nagkakatabi silang dalawa sa pagtatanim ng mga binhing pechay, mustasa, sitaw at kalabasa. Nang utusan ni Mang Berting si John na ipastol naman ang mga kambing sa ibang madamong lugar, ay nagkumahog si Arman na siyang makatulong kay John. Nagkaroon siya ng mas magandang pagkakataon. Sa pagpapastol ng mas malayong damuhan na naroon sa kabilang banda ng bukal, ay natunghayan ni Arman ang isang napakaromantikong lugar. May malalagong kawayan na lumililim sa isang sapang banayad lang ang agos ng tubig. May malalaking bato sa iba't ibang parte ng sapa at may maliliit ding bato na nagsisilbing tuntungan ng sino mang nais tumawid sa magkabilang dako ng sapa. Matutunog din ang mga awitan ng mga ibon na namamahinga sa mga sanga ng punong kahoy. At sa pagsalingit ng sinag ng araw sa mayabong na puno ng mga kawayan na pagguhit-guhit ang liwanag at sumasaliw ang matatalim na sinag ng mababa at payapang pananatili ng hamog sa ibabaw ng sapa. Napakaganda rito. Bakit di pa rito magigib ang tatang mo? Mas magaang mag-igib dito. Mas malapit naman ang taniman doon. Humingali nga si John sa paligid. Wala na rin palang makakain damo rito ang mga kambing. Malamang itawid ko sila sa kabilang ibayo. Hayaan mo na nga ako, John. Ano pat sinamahan kita rito tapos wala rin pakinabang sa'yo. Napakibait naman ang Kuya Luis ko. Huwag mo nga akong makuya-kuya. Hindi pa naman ako katandaan sa'yo. Hindi lang masabi ni Arman na nakakasirang diskarte ang pagtawag ng kuya sa kanya ni John. Nagpaiwan saglit si John sa isang tabi ng sapa habang iika-ika namang tinawid ni Arman ang mga kambing. Hindi sila magkasundo sa mga tungtungong bato. Iyak na iyak ang mga kambing. Natatakot humakbang sa mga batuhan kaya pilit hinahatak ni Arman ang tali nito sa leg. Akala mo'y binibigti sa pag-iyak ng mga hayop, lalo na nang malaglag sa tubigan. Ang kukulit ng mga kambing na to. Tawa ng tawa si John. Ikaw dyan ang makulit. Sabi ko na kasi sa'yo, ako na ang bahala. Hindi ka naman marunong magtrabaho ng ganyan. Naghamong pa kamo si Arman. Nagpakitang gilas kay John. Itinaling niya sa binungkos ng mga talahim ang mga kambing. Pagkatapos ay tumagpas siya ng mga tinong sanga ng kawayan. Nagtipo ng mga nalaglag na dahon sa tabi ng sapa. Sinundo niya si John sa kabilang dako at inalalayan sa isang kamay ang dalag sa pagtapak sa mga bato. Aanhin mo yung mga tinipon mo. Magpapausok para matuyo ang basang damo para hindi mahirapan sa pagkain ng mga kambing. Ano?
Natatamang tugon ni Joan. Hindi niya mapigilan ang pagtawa, kaya na-out of balance siya sa isang bato. Ay, mabilis niyang nasalo ni Arman sa mga bisig nito. Nahipit-pit ang yapos ni Joan sa bisig ni Arman. Napadin ang kanyang pisngi sa bisig ni Arman. Hindi na paghandaan ni Joan nang hulihin ng mga titig ni Arman ang mailap niyang mga mata at halos magkalapit na ang kanilang mga labi ng mga sandaling hin. Sige na, ibaba mo na ako. May pag-atubili ang pagbitig ni Arman. Hinuhuli na naman niya ng matiim na titig ang mailap ng mga mata ni Joan.